Isang pagpalang araw po sa atin lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw po na ito, atin pong itutuloy ang huling parte ng The Power of Forgiveness. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang patalatang Matthew chapter 18 verses 21 to 22. Ang sabi rito, Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother and sisters who sins against me? Jesus answered, I tell you, not several times, but 77 times. So, uh, kagaya ng narinig natin, dito nagtanong si Pedro kay Jesus na, Lord, Jesus Christ, ilang beses ko bang papatawarin yung mga taong nagkasala sa akin? Ilang? Sabi ni Jesus. Tapos sumagot si Jesus na, hindi lang maraming beses kundi 77 na beses mo silang papatawarin, Pedro, sabi ni Jesus na gano'n. So yun, kumbaga grabe, no, 77 times. So ano yun, hihintayin mo pang maka 76 times na kasalanan sa'yo yung isang tao bago mo siya talagang tuluyang hindi patawarin, gano'n. So 76 times mo siyang papatawarin, tapos dun sa pang 77 na times tsaka mo lang siya sisisihin dun sa nagawa niyang kasalanan sa'yo. So yung talatang is parang sinasabi na, syempre nga, parang sinasabi ni Jesus na talagang unlimited nating patatawarin yung ating kapwa. Kasi nga, syempre nga naman, alangan namang magbilang ka pa hanggang 76 times. So, kumbaga, parang sinasabi doon ni Jesus na unlimited, patawarin nating unlimited yung mga nagkasala sa atin. So, punta tayo sa unang teaching. Ang sabi, there is no limit to forgiveness. So, yun na nga, sabi nga doon, 77 times. So, parang sinabi mo na rin na walang limit, patawarin mo na siya ng patawarin. So yung kagaya na sabi, there is no limit to forgiveness. So kahit na ilang beses pa, kahit na ilang kasalanan pang magawa sa atin ng ating mga kapatid, ay dapat patawarin pa rin natin sila. Punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi, there is no sin that we should never forgive. So ibig sabihin, kahit na grabe pa yung ginawa sa iyo ng taong yun, dapat talagang patawarin pa rin natin. Kunyari, sabi nga ni Pastor Russell doon na, nakawan ka ng 10 piso, patawarin mo. Nakawan ka ng 10 bilyon, patawarin mo. So, yun, kumbaga, lahat ng kasalanan daw, bilang Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, lahat ng klase ng uri ng kasalanan, lahat ng kasalanan ginagawa sa atin ng tao ay dapat daw patawarin pa rin natin. As in lahat, kahit daw patayin yung anak mo, ganun, dapat daw patawarin pa rin natin, ganun. Punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi, there is no sin that God can never forgive. So yun, ano naman, kay Jesus naman, sa ating Lord naman, lahat ng kasalanan, walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Panginoon, as long as tayo ay sincere sa paghingi ng tawad at nangangakong at talagang totoong nagsisisi, talagang papatawarin tayo ng Panginoon kahit na anong kasalanan pa, kahit gaano kagrabe pa yung kasalanan na ginawa mo. Talagang sa Diyos, sa Lord, may pagpapatawad, may papatawad tayong matatamasa. Punta tayo sa application. Ang sabi, forgive without limit, but limit your trust. So yun, marahil magpatawad lang tayo na magpatawad, pero kumbaga yung tiwala natin ay ano pa rin, nauubos pa rin. So ibig sabihin na magpatawad ka kahit gaano kadami, ganun, pero yung tiwala mo wala na eh. Kumbaga yung tiwala mo nauubos na. Kunyari nalang ginawa ka ng girlfriend mo or ng boyfriend mo, kumbaga
mapatawad mo siya sa panlolokong ginawa sa'yo, pero kumbaga hindi ka na mag-i-stay sa kanya kasi nga wala ka ng tiwala sa kanya. So yun yung sinasabi sa inyo na napakagandang quote. There is forgive without limit but limit your trust. So yun, napakagandang quote. Punta tayo sa ikalawang application. Ang sabi, forgive all offenses but stop being a victim. So yun na nga, dapat so yun nga, hindi porket sinabi na patawarin mo na patawarin ay mag-i-stay ka na lang dun sa sitwasyon na yun. So kumbaga dapat yun nga, ginagawan ka na nga ng kasalanan eh. So dapat tayo naman pigilan na natin, mag-stop na tayo. Kumbaga gawin natin ng paraan para hindi na maging biktima ng mga kasalanang ginagawa sa atin ng ibang tao. So yun, magpatawad daw, pero gumawa tayo ng paraan para hindi na tayo maging biktima ng mga kasalanang yun. So punta tayo sa ikatlong application. Sabi dito, forgive and work towards full restoration. So yun na nga, hindi porket pag nagpatawad ka ay pinapatawad na kita pero wala na akong tiwala sa iyo. Wala na akong pake sa iyo. So dapat daw hindi ganoon, no? Pag daw tayo nagpapatawad, dapat buong buo at buong puso. Kumbaga na to the point na nagsisimula ulit tayo na bigyan ng second chance yung nagkasala sa atin. So kunyari pag may nagkasala sa atin, o sige pinapatawad kita, pero sana wag mo na uulitin. Sana bumalik yung dati na hindi mo ko ginagawa ng masama, ginagawa ng ganito. Kumbaga, nagpapatawad tayo pero nandun yung hope na magbabago yung pinapatawad natin, na magbabago yung taong nagkasala sa atin. So yun, forgive and work towards full restoration. So yun lang po, ang pinakang natutunan ko ngayon is talagang walang limit ang pagpapatawad. Forgiveness has no limit. So yun lang, maraming salamat po and glory to God. Thank you po.